Magandang araw sa iyo, kabayan! Ngayon ay mag-update lang tayo sa matagal nang inaasahan ng mga Manileño, ang pagbabalik ng kalinisan ng buong Maynila. Kahit sa pinakadulo at sulok ng Maynila, ngayon ay naroroon ang DPS at ang ating childhood garbage collector, ang Lionel, na napakiusapan lamang ni Mayor Isko Moreno sa libreng serbisyo alang-alang sa nakaraang relasyon nito sa Maynila bilang matagal ng garbage collector. Pinalas lang muna. Nag-flashing lang. Flashing. Tapos ibabalik. Bago tayo umikot sa Maynila, maaalalang inakusahan pa ng nakaraang mayor ang Lionel na sila ay hindi nangunguha ng basura noong Pasko at Bagong Taon. Kahit naman nakikita ng mga tao na kahit gabi na ay may basurero pa. Kung saan, agad na sumagot ang Lionel sa pahayag na ito ng mayora. At dito na nga lumabas ang katotohanan. Sa sulat nila ay sinaad na hindi sila sumasang-ayon sa balitang inabandona nila ang kanilang duty bilang kolektor ng Maynila. Kahit nagtapos na ang kanilang kontrata noong December 31, 2024 dahil sa malalang utang ng Maynila na tumataginting na 561,440,000. At animoy, biglang tila parang nagtampong bata ang Lionel nang magawa ni Mayor Isko Moreno na pakiusapan ang mga ito sa pansamantalang libreng serbisyo alang-alang sa kanilang matagal ng ugnayan sa Maynila. Buong kababaang loob ako na nakiusap sa Lionel Waste Management for all time's sake. Total, tagal naman silang nagserbisyo at naghahanap buhay sa Maynila. At ito na nga ang resulta. Ngayon ay maglalakad tayo mula Carriedo papuntang Quiapo at Recto. At makikita nyo naman sobrang laki ng pagbabago ngayon dito sa may Carriedo. Meron na ngayong DPS na nag-iikot at naglilinis sa lugar na ito. Wala na rin ang mga street dwellers sa paligid na kadalasan ay nakatambay dito sa bandang plant box at nakakalat din ang kanilang kagamitan dito. Wala na rin ang kanilang mga gamit at iba pang basura sa gilid ng lugar na ito. Well, merong ilang basura dito sa part na to, pero kauulan lang po kasi, kaya po nagkakaganyan talaga. At ang pinakamalaking pagbabago, wala na ang mga illegally parked na mga kotse dito sa bandang gilid ng lugar na ito. Grabe, no? Posible pa palang mangyari ang ganito. Pero sa tingin niyo po, gaano katagal tatagal ang ganito kaayos at kalinis na lugar? Araw ba? Buwan o taon? Please comment down below ano sa tingin nyo. At in fairness mapapansin nyo, wala ng traffic at yung dagsan ng tao dito. Bakit? Kung mapapansin nyo po, mayroong nakalagay na sign na no waiting. Ibig sabihin, hindi na dito mag-iintay ang mga pasahero pati ang mga jeep na nagko-congest sa part na ito. At dito naman sa bandang unahan, napansin ko rin na dati pala kung saan-saan lang nakapark ang mga motor. Pero ngayon, nakahilera sila Kung saan naman dati nandun ang mga vendors, ngayon dun na nakahilera ang mga motor, pati na rin ang pedicab dito. At in fairness naman, ang sarap na maglakad sa sidewalk ngayon. Ang luwag sobra. Pero to be honest, mamimiss ko din ang hilera ng sobrang nakakatakam na hotdog dito. Pati sila Nining B at ang iba pang food vendors na dinadayo dito. Pero huwag kayong mag-alala kung mamimiss nyo sila dahil ang balita ay hindi naman sila totally inalis. Inilipat lamang sila sa isang mas malinis at mas maliwanag na lugar kung saan hindi ka na mag-aalala kung naalikabukan ba o nitlangaw ang binibili mong pagkain. Abangan natin yan Sa tagpong ito, naisip ko din kabayan na namimiss din pala natin mga taga Maynila ang maluwag, malinis at maaliwalas na daanan. Hindi naman sa bias tayo, no? Pero kawawa din pala yung mga business establishments dito noon na nagbabayad ng pwesto ngunit natatabunan lang ng ilang vendors na walang gastos sa kanilang pwesto. Pero naniniwala akong mabibigyan din sila ng tamang areglo at tamang pwesto. Excited nga din po ako dahil sobrang sarap kaya mag food trip. Yung abot kaya na, masarap pa, di ba?
At sa tagpong ito ay masasabi kong makikita natin ang epekto ng magandang pamumuno sa mga tao. Nandito ang ating masipag na DPS na naglilinis sa Carriedo Street. At dahil dito, naengganyo na din ng isang lalaki na magtapon ng basura sa tamang tapunan. Mapapasana all ka na lang, di ba? Naisip ko din, kabayan. Maganda din siguro kung sa bawat kanto dito ay may basurahan na secured para di manakaw at may mga nagmo-monitor kung napupuno na. Nang sa ganon, umulan man o hindi, nasa isang lugar lang ang kanilang mga basura. Tara, punta naman tayo sa susunod na street, ang Padre Gomez Street, na matatagpuan sa gilid lang ng Carriedo Street. Tila magic na nawala ang vendors na dating makikita sa loob ng yellow box lines na ito at kadalasan ay lalagpas pa. Kaya noon, ang daanan ay hanggang pang 2 tao at siksikan pa. Dito ngayon, nakita na medyo sumobra pala sila dati sa designated nilang linya. At pagliko ko sa R. Hidalgo, nagulat ako kung bakit parang nagbabalikan sila. Kaya naman, makipag-usap tayo sa isa sa kanila upang malaman kung ano talaga ang nangyayari dito. Ayan, malinaw, nag-flashing lang pala. Kaya naman, babalik din kinabukasan. Ngayon, silipin naman natin saglit ang Quiapo. Dito sa bandang Plaza Miranda, ay matindi din ang pagbabago. Pansamantalang inalis ang vendors at nag-flashing na rin dito. Dito din sa may gilid ng Quiapo Church, sobrang daming nagbago. Nawala ang karamihan sa sidewalk vendors at may iba pang mga nakatayo na lamang. Nawala din ang ilang street dwellers. Lalong-lalo na ang mga kalat dito, wala na rin. Nawala na rin yung mga nagtitinda ng mga inihaw at iba pang mga pagkain dito. Napakadali na maglakad ngayon sa gilid ng simbahan. At ganito rin ang sitwasyon sa bandang Raon. Nawala na ang mga nagtitinda sa sidewalk. Kahit yung mga nakalatag sa sahig, wala na rin sila. Grabe, sobrang luwag pala ng daanan dito kung wala ang mga ito. At ang nakakatuwa pa, sobrang nakakalat ang mga pulis ngayon para sa safety ng mga tao. At panghuli, punta naman tayo sa bandang Recto kung saan dati ay punong-puno ng mga mabibilhan ng pagkain sa sidewalk. Ngayon, kahit 3 pamilya pa kayo sabay-sabay maglakad, ay kasyang-kasya sa sobrang luwag oh. Ganon din ang sitwasyon dito sa bandang may Recto LRT station. Wala na ang sidewalk vendors, tsaka yung nagtitinda ng mga humahagis na fried rice. No, kung saan kaya sila napunta? Hindi na din natatambakan ng sasakyan para sa mga tao dito dahil may ilang segundo lamang silang binibigyan upang magsakay ng tao at hindi pwedeng mag-antay dito ng matagal masyado. Paano ka bayan? Nag-enjoy ka ba sa maliit na update natin ngayon? Kung nag-enjoy ka, baka gusto mo namang mag-subscribe sa ating channel upang makagawa pa tayo ng mga videos tulad nito. Paalam, hanggang sa susunod na video!